Nakakahiya ang ICC na 10 buwan ng kinulong ang Tatay Digong, hindi pa palang sapat na ebidensya at ngayon, nag-a-advertise pa para sa ebidensya. Nakakawindang po yan. Hindi po yan gawain ng matinong institusyon. Dahil ang matinong institusyon, bago magpakulong, dapat sapat-sapat na ang ebidensya. Alam ko nakasulat, good grounds. Pero kung alam mo naman palang walang ibang ebidensya bukod sa good grounds, bakit ka magpapatuloy sa pag-aaresto at bakit ipagkakait mo pa ang interim release? Alam mo naman palang kulang ang ebidensya. Di ba? Ang prosecution, bakit tumutol sa interim release? Alam naman pala hindi pa sapat ang ebidensya. Fair is fair. O sige, nakulong nyo panandalian, pero pawalan nyo habang hindi pa kumpleto ang inyong ebidensya. Hindi po pwede na you have your cake and eat it too. Yung wala naman palang ebidensya, tapos patuloy niyo ikukulong si Tatay Digong. Ito po ay napakalaking iskandalo. Lahat po ng tao na naniniwala sa katarungan ay talagang dapat maiskandalo. Dahil itong advertisement po para sa karagdagang ebidensya labang kay Tatay Digong ay pag-amin. Hindi sapat ang hawak na ebidensya and yet ikunulong nila si Tatay Digong. Hindi po yan makatarungan. At ako bilang isa na talagang nanindigan para sumuporta ang ibang mga bansa sa ICC na nanawagan ngayon, lahat ng mga bansa, nagkamali po ako. Dahil itong bansang ito, itong ICC nito, interested lang para magpatuloy mga sweldo ng lahat ng mga empleyado nito, kasama na yung mga defense councils. Pero hindi po sila interested sa katarungan. Dahil kung sila ay talagang nagbibigay halaga sa katarungan, hindi sila magkukulong ng tao na hindi pala sapat ang kanilang ebidensya.